Sa Macabebe, Pampanga, sarado muna ang District Hospital dahil sa baha. Ang panawagan po ng mga residente, flood control project na pangmatagalan. Saksi, si Ian Cruz. Hanggang baywang ang baha sa bahay ni Darwin David sa Barangay Batasan sa Macabebe, Pampanga. Kaya sa lumang bahay ng lola ng kanyang misis siya nakisilong. Hiling niya sa gobyerno pang matagalang flood control project. Sana nga masolusyonan yung ganitong problema sa lubog. Dahil mahirap po sa mga tulad namin na linulubog yearly. Kalating taon po lubog, kalating taon doon ka lang makakapaghanap buhay. So, mahirap. Ang delivery rider na si Mark Lee tuloy lang sa hanap buhay sa gitna ng peligro. Ano sir di pamilya na sir. Kailangan na. Kailangan na maghanap buhay sir. Saan pa nanggagaling yung mga delivery mo? Galing pa to ng sir, San Simon. Dahil din sa baha, kaya kahapon pang sarado ang Mayor Domingo Flores District Hospital dito sa Macabebe. Ganito po kalalim ang tubig dito sa paligid ng District Hospital ng Macabebe, Pampanga at sa tindi nga po ng baha dito na tumatagal na ng 2 linggo, ipinasya na ng pamunuan ng ospital at ng provincial government na i-shutdown po yung operation nito dahil nalalagay na po sa peligro ang kapakanan hindi lang ng mga pasyente kundi pati na ng mga medical personnel na nagtatrabaho dito. Kaya nagtayo muna ng medical outpost ang mga taga-district hospital sa private compound ng chairman ng Barangay Batasan. Kasi walang magamit na iba, kahit na yung eskwelahan, lubog, simbahan, lubog. Ito dyan natutulog yung mga doktor. Dito na nagpa-check up ang buntis na si Kathleen Guevara. Bukod sa maayos sa pagbubuntis at panganganak, umaasa siyang may makabuluhang flood control project na sa Pampanga. Para po maibsan naman po yung pag-iirap ng mga taga-Macabebe din po. Kasi sa Masantol din po lubog eh. Mga malalalim din po yung mga tubig doon. 2 linggo nang mistulang water world sa bahaging ito ng Macabebe dahil sa malakas na mga pag-ulan at pag-apaw ng Pampanga River. Nagatid na ng 20,000 food pack sa lugar ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na daragdagan pa ng 10,000. May hiling ang gobernador ng Pampanga na gusto niyang makarating sa Pangulo. Sabi niyo lang kay Presidente na mayroong gagawin master plan. Yung plano na matagal. Bahagi na rin ng assignment ko is yung pakiusap nila na ma-follow up yung mga plano. And kanina magkasama kami ni Secretary Vince and he's very well aware, exact words naman sa akin, engineering solutions are on its way. Sa La Trinidad, Benguet, inirekomenda ng isa ilalim sa state of calamity ang bayan kasunod ng malawakang pinsala ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Para po ma-access po natin yung ating konting pondo sa ating LDRM Fund para makaksyonan yung mga damages or epektong ng nangyaring bagyo at habagat. Kabilang sa pinsala ng bagyong Luis, bagyong Maymay at habagat ang mga landslide at epekto sa mga kalsada sa bayan. Kabilang ang gumuhong kalsada sa Barangay Bekel na nagkokonekta pa man din sa Benguet at Nueva Vizcaya. Talagang nakapalaking problema po nung gumuho itong kalsada kasi ito po yung main na daanan po. Marami po ma'am. Talagang ito po yung daanan ng mga trackings. Ramdam din ang epekto sa strawberry farm. Kakaunti ang mga ibinebentang strawberries na nagkakahalaga ng 400 to 500 pesos kada kilo. Kasi syempre wala nang turista na pumupunta dito, pa isa-isa na lang. And mostly ay nakasara yung mga stalls. Talagang hindi po sila kumita dahil po sa matumal po na ekonomiya dito po sa atin. Ang ibang pwesto nagsara na dahil wala ni isang benta sa isang araw. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.